Kahit hindi ka masyadong nag-eehersisyo, lubos kong inirerekomenda na gawin mo ang ehersisyong ito araw-araw. 2 minuto lang ito, ipapaliwanag ko agad ang mga benepisyo. Ako si Roland Dib Sherbrak, 40 taon ng dalubhasa sa ehersisyo laban sa pananakit. Buwan-buwan, nakakakuha kami ng higit 5 milyong views sa aming exercise videos. Ang ipapakita ko sa iyo ngayon ay isang ehersisyo na maaari mong paunlarin at kailangang paunlarin sa loob ng mga linggo, buwan at kahit taon. Gawin mo lang ang ehersisyong ito araw-araw. Ipapaliwanag natin ngayon sabay-sabay kung paano nabuo at nade-develop ang ehersisyo. Sumabay ka sa lahat ng gagawin natin at pansinin mo rin kung ano ang nararamdaman mo habang ginagawa ito, kung ano ang mga benepisyo at kung ano ang nakakatawa dito. Ipapaliwanag ko sa iyo habang nag-eensayo tayo. Humiga ka sa sahig, sa isang malambot na carpet o sa banig. Tapos dumapa ka lang muna at damhin mo ang sarili mo. Ano nararamdaman mo ngayon? May parte bang nahihila o ayos lang? Subukan mo lang maramdaman. Subukan mo lang maramdaman. At pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan kang bumangon at unti-unting itaas ang katawan mo hanggang sa umabot ka sa iyong mga bisig. At aakyat ka lang hanggang sa kaya mo lang talagang tiisin. Dito sa ehersisyong ito, binubuksan natin ang harapang linya ng mga kalamnan at fascia na madalas maikli at naninigas sa karamihan ng tao. Dahil sobra tayong nakaupo ng walang balanse. Para lang magbigay ng halimbawa, ibig sabihin, magsisimula ka dito sa ibaba at baka mapansin mo na agad kapag pumunta ka rito. O ngayon parang humihigpit na sa gulugod o parang humihigpit na sa tiyan o parang humihigpit na sa balakang. Pwede lahat yan. At pagkatapos, pupunta ka mismo sa bahagi na kaya mo pa kung saan masasabi mong, okay, alam ng lalaking ito ang sinasabi niya sa akin. Magtiwala na lang ako ngayon at hindi ko susobrahan, papasok lang ako hanggang sa kaya ko pa. Kailangan mo itong i-adjust, hindi mo agad mararamdaman sa simula at manatili ka lang sa posisyon na yon. At pagkatapos ng ilang araw, mapapansin mong kaya mo na itong itaas pa. At ang isa pang dapat mong gawin agad, kahit anong taas mo ito gawin. Pagkalipas ng mga kalahating minuto na ginagawa mo ito, magsisimula ka na. Tapos susubukan mong gamitin ang lakas ng iyong katawan para idiin pa lalo ang mga braso mo sa sahig. Ano ang ibig sabihin nito? Naabot mo na ngayon ang isang partikular na pag-unat na natatangi para sa iyo. At kapag pinipisil mo ngayon ang sahig, pinapapuwersa mo mismo ang mga naunat na kalamnan at mga fascia. Yung mga kalamnan na iyon, pinapapuwersa mo sila. Ang mga fascia ay natural na kasali rin dyan sa lahat ng mga paggalaw ng lakas na ito. At pagkatapos, makukuha mo yung dati ay maikli, na ngayon ay mas mahaba na. Mas malakas ito sa mas mahabang haba, kahit kadalasan nauubos na ang lakas. At napakaganda nito para sa gulugod. Pagkatapos magpigil ng lakas, magpapahinga ka at mapapansin mong, ay, kaya ko pa palang dagdagan. At pagkatapos, gawin mo pa ito ng 2 o 3 beses, paulit-ulit na magbigay ng lakas laban dito. Paluwagin at pumasok pa ng mas malalim. Matapos ang 1.5 minuto, susubukan mong alisin ang mga braso sa sahig at patuloy na hahawak at manatili sa taas na iyon. At yung kaya mo pang buhatin ng maayos, tapos bababa ka ulit. Gawin mo yan ng 2 minuto at mapapansin mo na. Araw-araw, makakaakyat ka ng kaunti pa. At higit sa lahat, kapag nandito ka na at gusto mo pang umakyat, huwag mong iunat ng sobra ang ulo mo. Hindi yun maganda. Kundi itaas mo ang ulo mo na ang baba ay papunta sa leeg. Sa ganitong paraan, na itatama mo rin ang leeg mo at maganda yan para sa gulugod sa leeg mo. At pagkatapos, pareho lang ang proseso araw-araw. Kalahating minuto kang mag-iinat, tapos 1 minuto mong lalabanan. Aakyat ka ulit ng kaunti, mag-iinat ka pa, pero may lakas na kasama. At sa huli, mga kalahating minuto, siguro mga 20 segundo. Hahawakan mo ulit sa taas na kaya mong hawakan
at gagawin mo muna yan sa posisyong yan. At kapag napansin mong, uy, kaya ko na pala ng mas mataas, doon na nade-develop yon. Mapapansin mo rin na mas tuwid ka ng maglakad, mas maluwag na ang balakang mo. Gusto mo bang magkomento? Pagkatapos, aakyat tayo sa susunod na antas. Ang susunod na antas ay kung saan magdadagdag tayo ng mas maraming taas o elevation. Kumuha ka ng sofa o upuan at ilagay mo ang iyong mga braso sa ibabaw nito. Dapat matatag na ang iyong mga balikat ngayon para kayanin mo ito, lalo na noong nasa banig pa tayo noon. Oo, ngayon ilayo mo pa ang tuhod mo pa atras at mapapansin mong mas kailangang magtrabaho ang mga kalamnan mo para mapanatili ang posisyon. Unti-unti mo silang binibigyan ng espasyo o hinahayaang sumuko. Pababa ka ng pababa at siguraduhin mo na ang iyong singit ang bumababa, hindi ang iyong tiyan. Oo, kasi ipapakita ko muna kung paano mali. Gumawa ka ng parang nakaliyad ang likod at hayaang bumaba ka ng nakaliyad. Iba ang pakiramdam kapag ang singit ang inuuna mo. Tingnan mo, ito mismo ang pagbabago mula sa ganitong galaw papunta sa ganitong galaw. Kaya, singit muna paabante tapos pababa at mapapansin mo, mas kaunti ang hatak sa likod, mas nararamdaman mo ito sa singit at baka mamaya ay bumalik ulit sa likod. Pero hindi agad sa simula dahil gusto natin na unti-unting mapasama ang hip flexor sa pag-unat. Dahil iyan ang totoong sumisira sa likod kapag masyadong maikli ang hip flexor dahil sa madalas na pag-upo na hindi nababalanse. Sasabay ka na ngayon sa akin. Gawin mo agad, pababa ng pababa, hanggang maramdaman mong humihila na sa singit. Humihila talaga sa harap ng tiyan at kalaunan, mararamdaman mo ring hinihila na rin ang likod at hindi naman masama iyon. Kailangan mo lang itong panatilihin hanggat kaya mo pa. At maaaring manginig ka habang ginagawa ito kasi hindi sanay ang mga kalamnan mo. Tara, lumabas muna tayo sandali, pakawalan mo muna ng kaunti, tapos babalik ka ulit at masasanay din ang katawan mo. Unti-unting mawawala ang panginginig. At dito rin, pagkatapos ng kalahating minuto, gawin mo ang pag-igting. Ibig sabihin, idiin mo ang mga tuhod mo sa sahig. Pagkatapos mag-relax, tapos ipagpatuloy mo ang pag-unat at ulitin ang pag-igting. Idiinin mo sa sahig. Pagkatapos mag-relax, ipagpatuloy ang pag-unat. Idiin ulit sa sahig, mag-relax at ipagpatuloy ang pag-unat. At sa huli, kailangan mo talagang gawin ito. Mula sa upuan, hihiga ka ulit ng padapa at iaangat mo ulit ang sarili mo pataas. Oo, iaangat mo pataas. Talagang aktibo kang mag-uunat. Para dito, siguro isang maikling paliwanag lang tungkol sa aktibong pag-uunat sa huli. Napakahalaga nito para sa komunikasyon ng mga kalamnan sa isa't isa. Kasi may mga kalamnan tayo sa harap, may mga kalamnan din tayo sa likod. At kung mas maganda ang komunikasyon nila, mas natutunan nilang mag-adjust sa isa't isa. Mas maganda ring naiaayos ang gulugod, ang kasukasuan ng balakang, at lahat ng nakakabit dito. At kasabay nito, nagkakaroon ng matinding pag-iimbak ng enerhiya. Nagaganap ang mga programa ng paggalaw. Kaya ang utak mo ay talagang kasali rito. Ang nasa upuan ay parang pangalawang yugto na. At gaya ng sinabi ko, maaaring abutin ng mga linggo o buwan bago ka makarating doon. Huwag ma-stress. Mag-ehersisyo ka lang 2 minuto araw-araw. Unti-unti kang gagaling basta bigyan mo ng oras ang sarili mo. Sa ikatlong yugto, kapag napansin mong matatag ka na sa mga braso mo, kaya na ng mga balikat mo, maayos na ang lahat. Ang huling yugto kumbaga, mag-aapat ka. At kapag nakaapat ka na, laging tingnan kung kumusta ang balakang mo. Pwede mong gawin yung likod pusang posisyon at pagkatapos yung kabaligtaran, subukan mong gawin yan. Ngayon, sabayan mo ako. Pakiramdaman mo lang kung paano gumagalaw ang balakang. At kapag ginawa mo yung likod pusang posisyon at ganito ka, diretso ka na agad. Gamit ang galaw na ito. Sa mga braso na nakaunat, bahagyang palabas ang mga kamay, papasok sa pag-unat at pababain mo ulit ang iyong singit. At ngayon, syempre, lalabas ulit ako.
Siyempre, may bagong lakas na nadadagdag. Ito ay ang pagpapatatag ng mga braso. Dati, bisig lang ang dapat kontrolin kaya balikat lang ang pinapatatag. Pero ngayon, mas mahaba na ang kinokontrol mo. Tuwid ang mga braso. Sanay na ang balikat sa pagpigil na ensayo na ito ng ilang linggo o buwan, gaano man katagal kailangan. At ngayon, panibagong hamon na naman ito, parang katulad din ng sa upuan. Kapag naramdaman mong, ay, hindi na kaya ng mga braso ko, lumabas ka lang muna, tapos bumalik ka ulit. At ang pagpasok at paglabas ay isang napakagandang ehersisyo. Kahit na 10 o 15 segundo mo lang kayang hawakan, lumabas ka ulit. Sige. Pero mas tatagal ka habang tumatagal. At sa mga sandaling kaya mong hawakan, siguraduhin mong ang balakang ang nauuna. At maliit na detalye, ang mga dulo ng paa ko ay nakatayo. Dahil dito, mas nakabaluktot ang tuhod natin at may isang kalamnan na sobrang mahalaga para sa kalusugan ng tuhod, balakang at likod natin. Mas nakaunat siya dyan, oo. At pagkatapos, hayaang mong lumubog ka ulit ng kalahating minuto, lumabas ka muna kung hindi mo kayang panatilihin. Lalo na ngayon na pinapractice pa lang natin ito ng buo ng sabay-sabay. Pagkatapos, itulak ng mahigpit ang parehong tuhod sa sahig sa loob ng kalahating minuto. At ngayon, yung mga kalamnan na masyadong maikli at yung mga nakaunat, nagkakaroon sila ng lakas habang nakaunat. Mahalaga, mag-relax ka muna, saka mag-unat ulit. Dahil sa pagkontra ng kalamnan, napapagod ito at mas lumalaki ang espasyo para maunat pa. Oo, at siguraduhin mo sa lahat ng posisyon ng ehersisyo na kaya mo pa rin tiisin yung sakit ng pag-unat. Pagkatapos, idiin mo ulit ang mga tuhod mo sa sahig, tapos mag-relax ka. At dito rin, magtatapos ka sa posisyon na ibinababa mo ang sarili mo hanggang kaya mo pang hawakan. Tapos, manatili ka muna sa ganong posisyon. At kapag naisip mong ayos lang, kaya mo na, itataas mo na rin ang mga paa mo. At pagkatapos, masasabi mong nasa final na posisyon ka na. Ang huling dagdag na pwede mong gawin sa ikatlong yugto na ito ay mas bigyang pansin mo na ngayon ang ulo mo. Nabanggit na rin natin ito sa simula na dapat hilahin ang baba papunta sa lalamunan. Oo, na hindi mo iuunat ng sobra ang ulo mo, kundi isasama mo ang ulo mo sa pamamagitan ng pag-atras ng baba paatras. Sige, at pagkatapos ng ehersisyong ito, mula sa simula, pagkatapos ng 2 minuto, pupunta ka saglit lang, ilang segundo lang, sa kabaligtarang posisyon at babalik ka ulit. Kung gusto mo pang gumawa ng mas marami, pakiclick na lang ang link sa unang komento. Doon mo makikita ang isang gabay para sa buong katawan laban sa sakit sa buong katawan na may mga ehersisyo. May mga karagdagang paliwanag pa. I-click mo lang iyon at ipapadala namin sa iyo ang libreng gabay na ito.